Sa isang liblib na baryo ng Aklan, may isang batang lumaki sa hirap, ngunit puno ng sigla. Siya si Ruben, isang musmus na walang ibang inisip, kundi ang maglaro sa bukirin, makipaghabulan sa kalabaw at tulungan ang kanyang amang si Mang Isko sa pagbubungkal ng lupa. Wala nang ina si Ruben, hindi niya ito nakilala. Ang sabi ng kanyang ama, namatay ito noong sanggol pa lamang siya. Dahil dito, si Mang Isko na lamang ang nagsilbing gabay at proteksyon ni Ruben sa mundong puno ng misteryo at panganib. Bagamat mahirap ang buhay, masaya naman si Ruben. Marunong siyang mangaso, manghuli ng isda gamit ang lambat, at sumampa sa likod ng matanda nilang kalabaw na si Tagulipdan, na parang tunay niyang kaibigan. Ngunit sa baryong kanilang tinitirahan, may isang takot ang bumabalot sa bawat bahay tuwing sasapit ang dilim. Ito ang pananalasa ng mga aswang. Ay Ruben, pagtakip silim na, umuwi na agad ha. Huwag kang magpapagabi sa labas. Baka may kumuha sa'yo. Paalala ni Mang Isko sa anak. Noon ay hindi pa batid ni Ruben ang takot na ito. Bata pa siya at ang nasa isip lamang niya ay ang kasiyahan ng paglalaro. Ngunit isang gabi ang nagbago ng lahat. Isang gabi na tatatak sa kanyang alaala at huhubog sa magiging buhay niya sa hinaharap. Isang malamig na gabi ng Disyembre, habang himbing na natutulog si Ruben sa kanilang maliit na kubo, ay nagising siya sa malakas na kalabog sa labas. Isko! Lumabas ka! Dumating na ang araw ng aming paniningil! Isang malalim at nakakatindig balahibong boses ng lalaki ang tumawag kay Mang Isko. Hindi lang isa o dalawa, kundi maraming tinig ang pumapalibot sa kanilang kubo. Parang mga gutom na hayop na handang lapain ang laman ng kanilang biktima. Agad ginising ni Ruben ang himbing sa pagtulog na si Isko. Tay, gising po. May tao po sa labas ng bahay at kayo ang hinahanap. Nagising si Isko at agad sumilip sa siwang ng dingding at doon niya nakita ang grupo ng mga kalalakihang hindi normal na tao. Agad inihanda ni Isko ang kanyang itak at binilinan ang anak. Ruben, kahit anong marinig mo, ay huwag kang lalabas ng bahay. Tay, huwag na kayong lumabas. Baka mapano po kayo. Saka, sino po ba ang mga yan? At bakit parang galit sila sa inyo? May kaaway po ba kayo? Mahabang kwento anak. At bata ka pa para maunawaan mo ang lahat. Basta't sundin mo lang ang bilin ko ha. Kahit anong mangyari, ay huwag kang lalabas ng bahay. Matagal nang may lihim si Isko. Isang lihim na hindi niya kailanman ibinunyag sa kanyang anak na si Ruben. Noon pa man si Isko ay hindi lang ordinaryong magsasaka. Siya ay isang dating mananabas ng aswang. Isang mandirigmang matagal nang nakikipaglaban sa mga halimaw na sumasalanta sa kanilang bayan. Noong kanyang kabataan, bahagi siya ng isang lihim na pangkat ng mga manunugis ng aswang sa Aklan na tinatawag na Bantay Lahi. Sila ang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga halimaw na lumalapa sa gabi. Sila ang mga tahimik na mandirigma na walang ibang layunin kundi lipulin ang lahi ng mga aswang. 20 taon bago ipanganak si Ruben, may isang malagim na pangyayari sa baryo. May isang pamilya sa kanilang baryo na lihim palang angkan ng aswang. Ang pamilya ng isang lalaking nagngangalang Dato Ragat. Isang makapangyarihang aswang na may dugong halimaw. Kahit na nagkukubli ito sa umaga, siya pala ang puno ng isang malagim na kulto ng aswang sa Aklan. Sa utos ng Bantay Lahi, pinamunuan ni Isko at ng kanyang mga kasamang manunugis
ang isang madugong pag-atake sa tahanan ng mga ragat at isang masaker ang naganap. Sunog, bala at itak ang lumusaw sa buong pamilya ng mga aswang. Isang gabi ng dugo at paghihiganti at si Isko ang mismong pumatay kay Dato Ragat. Ngunit isang babae ang nakatakas, si Lila, ang asawa ni Dato Ragat, na labis nasaktan. Sa kanyang sinapupunan ay dala niya ang huling dugo ng lahi ni Dato Ragat. At bago tuluyang maglaho sa dilim si Lila, ay isang sumpa ang binitiwan nito kay Isko. Isko, pinatay mo ang aking asawa. Pinugot mo ang kanyang ulo sa harapan ko. Nilimas mo ang dugo ng aking lahi. Ngunit tandaan mo ito, ang anak ko, ang huling dugo ni Dato Ragat, ay ang siyang magwawakas sa iyo at sa iyong magiging anak, 10 ng mga kasamahan mo. Mula ng gabing naganap ang masaker at pagsumpa ni Lila, ay iniwan ni Isko ang kanyang buhay bilang manunugis. Iniwan niya ang bantay lahi at nagkubli sa tahimik na buhay bilang isang simpleng magsasaka, sa pag-aakalang matatakasan niya ang sumpa ni Lila. Ngunit ngayong gabi, kung saan kulay dugo ang buwan, ay bumalik ang anak ni Lila at Dato Ragat na si Gano upang maghiganti. Ang batang isinilang ni Lila sa ilalim ng gabay ng mga pinakamatandang aswang sa Visayas. Isko, ngayon mo ilabas ang pagiging mahusay mong mananabas. Naiinip na akong makitang humiwalay ang ulo mo sa iyong katawan. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang marinig nito ang nakakakilabot na pagbabanta ni Guano. Itay, wag na po kayong lumabas. Tumakas na lang po tayo. Papatayin nila tayo. Ayaw kong mawala ka sa akin, Itay. Maging matatag ka, anak. Kailangan ko silang harapin para sa iyong kaligtasan. Basta't itong lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ni tatay at gusto kong makitang maging matatag ka. Wika ni Isko at niyakap niya ng mahigpit si Ruben na ginantihan naman ng bata ng buong pagmamahal na yakap. Huwag kang mag-alala, Isko. Dahil hindi lang ikaw ang papatayin namin. Maging ang musmus mong anak ay papatayin ko. Paglalaruan namin siya bago tuluyang maging pagkain namin. Umalingaw-ngaw ang nakakabingi at nakakakilabot na tawanan ng mga aswang. Mabilis nang bumitiw sa pagkakayakap si Isko at buong tapang niyang hinarap ang pangkat ni Guano. Gamit ang kanyang itak na marami ng beses nakatikim ng dugo ng aswang, ay inumpisahan niyang makipaglaban. Bagamat bihasa sa labanan si Isko, ay hindi niya kinaya ang dami ng bilang ng mga aswang. Nilamog lamang siya ng mga halimaw. Narinig ni Ruben ang sigaw ng ama, sigaw ng sakit, sigaw ng pagtatanggol. Ngunit sa kabila ng lahat, natalo ito ng mga aswang na wala ng ibang hangad kundi laman ng mga tao. Mula sa maliit na siwang ng dingding ay nakita ni Ruben kung paano pinilay si Isko, kung paano siya pinilahan ng mga matutulis na kuko. Dinig na dinig ni Ruben ang tunog ng nababaling buto ng ama. Nagsimula siyang umiyak, manginig sa takot, ngunit wala siyang magawa kundi manood. Hanggang isang halimaw ang biglang pumasok sa loob ng kanilang bahay at kinuha si Ruben. Pinunong Guano, ito ang anak niya. Napakabango ng dugo. Tumutulo ang laway ni Guano na nilapitan si Ruben. Halos tumirik ang mata ni Guano
nang maamoy ang halimuyak ng dugo ni Ruben. Sasagpangin na sana niya ang bata. Nang biglang lumundag ang matandang kalabaw nilang si Tagalupnan at inararo nito ang katawan ng aswang. Mabilis na naiwasan ni Guano ang pagsuwag sa kanya ni Tagulipnan, kung kaya't ang aswang na may bitbit kay Ruben ang tinamaan. Sa galit ni Guano sa kalabaw ay sinuntok niya ito sa ulo, dahilan upang mapahiga sa lupa si Tagulipdan, na bahagyang nahilo sa malakas na pagkakasuntok sa kanya ni Guano. "Lintik kang kalabaw ka! At balak mo pa akong patayin, ha? Sige, kainin niyo ang hayop na yan!" Utos ni Guano sa mga kasamahan nito. Ngunit bago pa makalapit ang ibang halimaw, may dumating na mga tao mula sa baryo. May dala silang sulo, itak at sibat. Napilitang umatras ang mga aswang at iniwang duguan si Isko. Agad nang nilapitan ni Ruben ang ama, ngunit wala na itong buhay. Ang taong tanging nagmamahal at promoprotekta sa kanya ay wala na. Itay! Itay ko! Bakit niyo ako iniwan, Itay? Kawawa naman tong bata. Sino na ang mag-aalaga ngayon dito? Ngayong wala na si Isko. Uwi ka ng isang lalaki. Ay, Julio. Baka gusto mong kupkupin na lang muna itong bata. Total iisa pa lang naman ang anak mo, ha pare? Baka kasi... Sige na pare. Hindi kasi pwede ito sa bahay. At 5 na ang anak ko. Saka pinsan mo naman si Isko, di ba? Sige na. Sa amin na muna ito titira. Matapos mailibing si Isko, ay inampun ni Julio si Ruben. Ruben, doon ka na muna titira sa amin, ha? Wala na kasing mag-aasikaso sa iyo dito. Noong una ay ayaw pumayag ni Ruben, pero sa huli, nakumbinsi rin ni Julio ang bata. Sino ang batang yan kasama mo, ha, Julio? Bungad ni Janet. Mahal, siya ang naiwang anak ng pinsan kong si Isko. Dito na siya titira. Ano? Ang lakas ng loob mong magdagdag ng palamunin. Halos hirap ka nang pakainin kami ng anak mo. Aba, Julio, umayos ka. Sige na mahal, kahit pansamantala lang, dito muna siya. At kakausapin ko na lang ang iba naming kamag-anak para makalipat si Ruben. Siguruhin mong pansamantala lang ang batang yan dito, ha? Ruben, pasensya ka na sa tita mo, ha? Pagod lang yan sa pagtitinda, kaya medyo mainit ang ulo niya. Ayos lang po yon, tito. Ang pagtira ni Ruben sa bahay nila Julio ay hindi naging maganda. Dahil pag wala si Julio sa bahay, ay minamaltrato ni Janet at anak nito, si Ruben. Hoy, batang batugan! Aba, akala mo yata buhay prinsipe ka dito. Bumangon ka na dyan at linisin mo ang bahay bago ka kumain. Sigaw ni Janet kay Ruben. Sa murang edad ni Ruben, ay naging alipin ito ni Janet. Isang hapon sa pag-uwi ni Julio galing sa bukid, ay nadatnan niya si Ruben sa silong ng kanilang bahay. Nakaupo ito sa lupa at bakas ang lungkot sa muka ng bata. Ruben, anong ginagawa mo dyan? Hapon na, pumanhik ka na at malamok na dyan sa silong. Opo, tito, susunod na po ako. Sige, sumunod ka na agad, ha? Opo. Mahal, napagalitan mo na naman ba si Ruben? Aba, hindi. Bakit? Sinabi na naman niyang pinagalitan ko siya? Hindi naman, mahal. Nasa silong kasi yung bata at matamlay. Siguro nalulungkot lang at naaalala na naman niya si Insan Isko. Kailan mo ba kasi ipapasa yan sa iba mong kamag-anak? Abay, dagdag pa yan sa gastusin. Hindi ko pa kasi nakakausap si Insan Noel. Baka sakaling tanggapin siya. Sa ngayon, ay pagpasensyahan mo na muna. Hoy, Julio, lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Kung hindi mo yan mapapaalis, kami ng anak mo ang aalis. Tawagin mo na at paglutuin mo na ng hapunan
Pagod ako maglaba. Napapailing na lamang si Julio sa inuugali ng kanyang asawa. Hindi na tinawag ni Julio si Ruben at siya na lamang ang nagluto. Matapos silang makapaghapunan ay kinausap ni Julio ang bata. Pagpasyensyahan mo na lang ang tita mo, Ruben. Alam kong hindi maganda ang trato niya sa iyo. Marami lang kasing problemang iniisip ang tita mo. Okay lang po, Tito. Totoo naman po ang sinasabi ni Tita Janet na dagdag pa ako sa gastusin niyo dito. Siguro po magtatrabaho na lang ako para makatulong o kaya aalis na lang po ako. Nako, Ruben, wag mong gagawin ang maglayas at baka mapahamak ka. Alam mo namang naglipa na ngayon ang aswang sa ating baryo. Isang araw ay nagpaalam si Julio sa asawa na kailangan niyang matulog sa bukid. Mahal, hindi mo na ako uuwi mamayang gabi. Kailangan kasi naming lamayin ang paggapas sa palay ni Mang Sebio. Pinapaapura na kasi ng matanda. Ganon ba? Sige mahal, paano ang pagkain mo? Huwag ka nang mag-alala sa pagkain at sagot na yun ni Mang Sebio. Mabuti naman kung ganon. Paano? Tutuloy na ako. Siguruhin yung nakasara ang mga pinto at bintana sa gabi. Ha, mahal? Mahirap na. Baka mapasok kayo ng aswang. Nasaan nga ba si Junior? Nako, nasa labas pa ang anak mo. Nakikipaglaro. Hayaan mo't sasabihin ko na lang na umalis ka na. Ay, ang batang yun talaga. Puro laro. Hindi tumulong dito sa bahay. Buti pa yang si Ruben masipag. Hoy Julio, wag mong maikukumpara ang anak natin dyan sa Ruben na yan. Ha? Baka gusto mong mag-away pa tayo bago ka umalis. Siya, hindi na. Ito naman nagagalit agad. Pakis na pala at aalis na ako. Kinagabihan ay naalimpungatan si Ruben sa kakaibang kaluskos sa labas ng bahay. May naririnig siyang yabag at pagkutkot sa dingding. Dahan-dahan siyang tumayo at maingat na binuksan ng bahagya ang bintana. Laking gulat ni Ruben nang makakita siya ng isang figura ng tao na kumukutkot sa dingding ng silid ng kanyang tita Janet. Kinabahan si Ruben. Agad tumakbo sa kanyang isip na isang aswang ang lalaking iyon at balak nitong biktimahin ang kanyang tita Janet. Hindi niya malaman ang gagawin. Takot naman siyang gisingin ang kanyang tita at baka pagalitan siya nito. Nagtalukbong na lang ng kumot si Ruben at pinakiramdaman ang paligid kung ano ang maaaring maganap. Nang bigla siyang makarinig ng kalabog sa loob ng silid ng kanyang tita Janet, napatayo si Ruben at idinikit ang kanyang tainga sa dingding na naghihiwalay sa silid na tinutulugan nila ni Junior at ang silid ng kanyang tito at tita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niyang umuungol si Janet na animoy nahihirapan. Nako, si tita, baka kinakain ng aswang. Ano bang gagawin ko? Bulong ni Ruben sa sarili. Nang muli niyang marinig ang mas malakas na pag-ungol ng kanyang tita Janet, hindi na nagdalawang isip si Ruben. Mabilis na siyang kumuha ng itak sa kusina at agad niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang tita Janet habang nakaamba ang itak. Ngunit natigilan si Ruben dahil tumambad sa kanyang mga mata ang hubot-hubad na katawan ng kanyang tita Janet at ng lalaking hindi niya kilala. Ang inaakala pala niyang aswang ay hindi isang halimaw, kundi isang lalaking nang aaswang ng asawa. Lintik kang bata ka! Bastos! Sigaw ni Janet habang ang lalaki naman ay mabilis nang tumalon sa bintana. Matapos makapagdamit ni Janet, ay tinawag nito si Ruben. Ruben! Halika nga dito! Pasensya na po kayo, tita. Akala ko po kasi aswang ang pumasok sa kwarto nyo. Ikaw na bata ka! Buwisit ka! Kaya ayaw kong dito ka tumira sa bahay. Itong tatandaan mo. Huwag na huwag kang magsusumbong sa Tito Julio mo. Wala kang nakita. Naintindihan mo? Oras na magsumbong ka,
Papatayin kita! Maliwanag! Nanginginig na tumango si Ruben. Mas naging impyerno ang buhay ni Ruben sa kamay ng kanyang tita Janet mula ng gabing mahuli niya itong may kalaguyo. Hindi na lamang mabibigat na gawain ang kanyang nararanasan, kundi nagagawa na rin siyang saktan ni Janet. Walang ibang mapaghingahan ng sama ng loob si Ruben, maliban sa kanyang nag-iisang kaibigang si Tagulipdan. Parang hindi ko na matitiis ang ginagawa sa akin ni Tita Janet, Tagulipdan. Pero takot naman akong umalis. Baka mamaya wala akong matuluyan at makain pa ako ng aswang kung sa lansangan lang ako matutulog sa gabi. Kung buhay lang si Itay, hindi ko daranasin ang ganitong buhay. Buti ka pa, kaibigan, at walang problema. Sumbong ni Ruben sa kaibigang kalabaw na noon ay abala sa pagkain ng damo. Nang dumating ang kanyang tito Julio, ay tikom ang bibig ni Ruben. Hindi siya nagsumbong sa kung anong kawalang hiyaan ang ginagawa ni Janet habang wala si Julio. Hindi rin naman kasi siya nakakasiguro kung kakampihan siya ni Julio, lalo't alam ni Ruben na under ito ng asawa. Isang araw, aksidenteng narinig ni Ruben ang pag-uusap ng kanyang tito at tita. Narinig niyang inuudyakan ni Janet si Julio na ibenta na nito si Tagulipdan. Bagay na hinding-hindi mapapayagan ni Ruben. Hapon ng araw ding iyon ay nagpasya ng umalis si Ruben. Sinamantala niya ang pagkakataon na tulog ang mga kasama niya sa bahay. Kaibigan, huwag kang maingay ha. Tatakas tayo. Aalis tayo dito. Ayaw kong ibenta ka nila sa kahit sino. Kasi kaibigan kita at alam kong mahal mo kami ni Itay. Kasi kahit pagod ka na noon, tinutulungan mo kami sa bukid. Wika ni Ruben na animoy isang tao ang kinakausap nito. Sumingasing naman si Tagulipdan na animoy naiintindihan ang sinabi ni Ruben. Matapos makalag ang tali sa puno, ay agad nang sumakay si Ruben sa likod ni Tagulipdan at nagtungo ang dalawa sa gubat upang doon magtago. Hoy Julio, pag-igibin mo si Ruben ng tubig at maliligo ako. At pagkatapos niyang mag-igib, ay pagsaingin mo na. Pagsasaingin ko na lang si Ruben at ako na ang mag-iigib ng pampaligo nating dalawa. Nang hanapin ni Julio si Ruben, ay hindi na niya ito nakita. Pati ang kalabaw ay wala na rin. Naku mahal, nawawala si Ruben at ang kalabaw niya. Saan na kaya nagpunta ang batang yun? Magtatakip silim pa naman na. Ay nako, hayaan mo siya kung naglayas siya. Hoy Julio, huwag na huwag mong hahanapin ang batang yon. Kundi lalayasan ka namin ng anak mo. Pero mahal. Walang pero-pero. Hayaan mo siyang kainin ng aswang. Lihim na napapangiti si Janet nang sumunod si Julio sa kanyang kagustuhan. Dahil alam niyang hindi na siya mabubuking sa kawalang hiya ang ginagawa niya sa kanyang asawa. Samantala sa loob ng kagubatan ay madilim na rin ang paligid. Samot-saring tunog na rin ng iba't ibang insekto ang nagsisimulang marinig ni Ruben sa paligid. Natatakot man ay nilalakasan niya ang kanyang loob habang nakasandal sa nakahiga ng si Tagulipdan. Sa ilalim ng mga anino ng puno sa kagubatan at malamig na simoy ng hangin, ay muling naalala ni Ruben ang namayapa niyang ama. Ang mga sandaling kasama niya ito sa bukid, ang kanilang halakhakan tuwing kumakain, ang pagkukwento nito para siya makatulog sa gabi, at ang mainit na yakap ng ama sa tuwing gabing malamig. Hindi na napigilan ni Ruben ang pagtulo ng kanyang mga luha hanggang sa mapalitan ng paghagulgol ang kanina'y higbi lamang na pag-iyak. Makaraan ang ilang sandali
ay nakatulugan na ni Ruben ang mga alaalang nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. Kasabay ng paglalim ng gabi ay ang paghimbing ng kanyang pagtulog. Si Tagulipdan naman ay nananatiling gising. Iginagala nito ang kanyang malaki at bilog na mga mata sa madilim na paligid ng gubat. Nang biglang tumaas ang tenga ni Tagulipdan at napatutok ang paningin sa isang bahagi ng damuhan. Para bang nakakaramdam ito ng ibang presensya sa paligid. Mula sa likod ng puno kung saan naroroon ang magkaibigang Ruben at Tagulipdan, ay isang figura ng lalaki ang dahang-dahang lumabas at lumapit sa natutulog na bata. Agad namang napalingon dito ang kalabaw. Isang senyas ang ginawa ng figura at tila naintindihan ni Tagulipdan ang ibig nitong sabihin. At hindi na gumawa ng ingay ang kalabaw. Matapos kalagan ang tali ng kalabaw mula sa ugat ng puno, ay maingat nitong binuhat ang himbing pa rin sa pagtulog na si Ruben. Matapos mabuhat ang walang kamalay-malay na bata, ay hinila naman nito ang kalabaw at umalis na sa lugar na iyon. Kinabukasan ay nagising si Ruben sa kalansing ng sandok at kawali. Napabalingkwas siya ng bangon at tahimik na nakatitig sa lalaking kasalukuyang nagsasangag. Sino po kayo? At paano ako napunta dito? Tanong ni Ruben nang may pagtataka. Napalingon naman sa kanya ang lalaki at ngumiti ito. Gising ka na pala, iho. Tamang-tama, luto na itong sinangag. Halika na, umupo ka na dito sa harap ng lamesa at mag-almusal tayo. Wika ng lalaki na sa tansya ni Ruben ay kaidaran ito ng kanyang ama. Hindi nyo pa sinasagot ang tanong ko, Manong. Paano ho ako napunta dito sa bahay nyo? At sino po kayo? Huwag kang matakot sa akin, iho. Hindi ako masamang tao. Ako nga pala si Pilo, isang ermitanyo kung tawagin, at ako ang nagdala sa iyo dito sa aking kubo. Lumapit ka na rito at sabayan mo akong mag-almusal. Alam kong gutom ka na dahil naririnig ko ang pagkalam ng iyong tiyan. Dahan-dahang lumapit si Ruben at napalunok ito nang makita ang sinangag at pritong palaka sa ibabaw ng mesa. Ano pang hinihintay mo? Umupo ka na at kumain. Huwag kang mahiya. Gayahin mo ang iyong kalabaw. Kumakain na ngayon doon sa likod bahay. Habang kumakain ang dalawa, ay tinanong ni Mang Pilo si Ruben kung bakit ito sa kagubatan natulog. Bakit nga ba dito ka sa gubat natulog? Hindi mo ba alam na napakadelikado ang lugar na ito? Lalo na pag lumatag na ang dilim sa paligid. Naglayas po ako. Kasi po, hindi maganda ang trato sa akin ng asawa ng Tito Julio ko. Nasaan ba kasi ang mga magulang mo? Bakit sa tito mo ka tumutuloy? Ang sabi po ni Itay, namatay si inay nung isilang ako. Si Itay naman po ay pinatay ng mga aswang. Mga salbahe po ang mga aswang. Kayo po, bakit kayo sa gubat nakatira? Wala din ba kayong pamilya? Matandang binata ako, iho. Ano nga ba ang pangalan mo? Ruben po. Ruben, gusto mo bang ihatid kita sa tito mo? Baka nag-aalala na sila sa'yo. Nako, ayaw ko na pong bumalik doon. Huwag niyo po akong ibabalik sa kanila, Mang Pilo. Kung ganon, gusto mo bang dito ka tumira sa akin? Kung ayos lang po sa inyo, mukha naman po kayong mabait. Hindi tulad ng bruha kong tita. Oo naman, talagang mabait ako. Basta mabait sa akin. Ayos lang sa akin na dito ka tumira. Mangangaso ako mamaya. Gusto mo bang sumama? Opo, marunong po akong mangaso. Tinuruan po ako ni Itay. Talaga?
O sige nga, tignan ko kung gaano kakahusay sa panghuhuli ng usa o baboy ramo. Isinama ni Mang Pilo si Ruben sa isang lugar na madalas pangasuhan ng ermitanyo. Malaparaiso ang puok na iyon. Maraming mayayabong na damong namumulaklak. Magaganda at iba't ibang klase ng ibon at hayop. Namangha si Ruben sa nakitang ganda ng kapaligiran. Ngunit ang pumukaw ng husto sa kanyang paningin ay ang malinaw na tubig na nagmumula sa isang talon. Napakaganda po rito, Mang Pilo. Madalas po kaming mangaso ni Itay dito sa gubat, pero hindi po namin napupuntahan ang lugar na ito. Baka hindi alam ng iyong ama ang lugar na ito. Sa palagay ko po ay alam niya ito. Baka ayaw lang niya akong dalhin dito. Kasi natatandaan ko, parang may iniiwasan siyang lugar dito sa gubat. Baka ito po yon. Matanong nga pala kita, sino nga ba ang tatay mo? Si Isko Esteban po. Napatahimik si Mang Pilo at napatitig sa bata. Napansin naman ni Ruben ang reaksyong iyon ng matanda. Bakit parang nagulat po kayo? Kilala niyo po ba si Itay? Oo, kaibigan ko ang itay mo. Magkababata kami at magkasama sa isang grupong manunugis ng aswang. Yan maari ang dahilan kung bakit galit sa kanya ang sinabi mong aswang na pumatay sa itay mo. Gusto ko pong ipaghiganti si Itay, Mang Pilo. Pwede niyo po ba akong matulungan? Saglit na hindi umimik si Mang Pilo. Maya-maya ay ngumiti ito at hinaplos ang ulo ni Ruben. Hindi pa panahon, Ruben. Hindi pa sapat ang lakas mo at tapang. Pero huwag kang mag-alala at ihahanda kita. Sisiguruhin kong maipaghihiganti mo ang iyong ama. Nakikita mo ba ang kumpul ng damo doon, Ruben? Wika ni Mang Pilo habang itinuturo ang matataas na damong gumagalaw. Opo, Mang Pilo. Natitiyak kong may baboy ramo sa ilalim ng damuhang yan. Ipakita mo sa akin kung ano ang natutunan mo sa iyong ama. Tandaan mo, huwag kang manghuhuli ng maliliit. Tanging malaki at barakong baboy ramo lamang ang iyong huhulihin. Naupo si Pilo sa ilalim ng puno at tahimik na pinanood ang kilos ni Ruben. Napangiti si Mang Pilo. Para niyang nakikita ang galawan ng kanyang yumaong kaibigan sa katauhan ni Ruben. Mabilis na lumipas ang panahon. Ngayon ay nasa 18 taong gulang na si Ruben. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang pangangatawan. Matipuno na ito, bato-bato, at ang tapang nito ay nahubog na ng kagubatan. Mang Pilo, kailan niyo ako tuturo ang lumaban sa mga aswang? Akala ko tutulungan niyo ako sa aking paghihiganti. Panahon na upang wakasan ang kasamaan ng mga aswang. Kalabisan na ho ang kasamaan ni Guado. Sa loob ng isang gabi ay hindi bumababa sa 2 katao ang namamatay mula sa iba't ibang baryo. Kawawa naman po ang mga batang nauulila sa mga magulang o ang mga magulang na nauulila sa mga anak. Ilang taon ka na ba ngayon, Ruben? 18 na ho ako, Mang Pilo. Alam mo, iho, matagal ko nang naituro sa iyo kung papaano ang lumaban. Oh, hindi nyo naman ako sinanay na sumuntok o kahit anuman. Si Mang Pilo naman, binibiro na naman ako. Gamitin mo ang husay mo sa pangangaso, iho. Kung papaano mo hinuhuli ang mababangis na hayop sa gubat, ay walang pinagkaiba yan sa pangangaso ng isang aswang. Isang bagay na lang ang kailangan kong ibigay sa iyo at pwede mo nang harapin si Guano. Ano ho ang bagay na iyon, Mang Pilo? Ang nakatagong mutya ng puting kalabaw sa loob ng kuweba. Saan ko naman po matatagpuan ang kuweba, Mang Pilo? Nagtatago ang kuweba sa likod ng talon, sa lugar kung saan ka naging bihasa sa pangangaso.
Pero binabalaan kita, iho. Hindi ito ganun lang kadaling makuha. May pagsubok kang pagdadaanan. Kahit anong pagsubok po ang humadlang sa akin, Mang Pilo, ay nasisiguro kong mapagtatagumpayan ko ito. Dahil hindi ako pababayaan ng Panginoon. At alam din po ng Diyos na hindi sa layunin kong paghihiganti kaya ko gustong makuha ang mutya, kundi para maparusahan ang mga aswang, para mapalaya ang mga inosente at mahihina kong mga kabaryo sa kuko ng kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ruben. Agad na siyang nagtungo sa gubat kung saan naroroon ang talon. Pagdating niya sa lugar ay mabilis niyang inakyat ang madulas at matutulis na batuhan. Dahil may kadulasan ang mga bato, gawa ng sariwang lumot, ay may pagkakataong nadudulas si Ruben at nasusugat sa tuwing tumatama siya sa matutulis na bato na animo patalim. Sa loob ng ilang sandali ay nagawang makarating ni Ruben sa kuweba. Tinignan ni Ruben ang bunganga ng kuweba. Napakadilim nito sa loob. Tila ba hinihigop nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Sinindihan ni Ruben ang dala niyang sulo. Sabay huminga ng malalim si Ruben bago tuluyang pumasok. Sa unang hakbang pa lang niya ay naramdaman na ni Ruben na parang humihinga ang pader ng kuweba. At sa bawat hakbang niya, ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay unti-unting lumalambot. Isang hakbang pa at biglang lumubog ang kanyang binti. Anong nangyari? Simula na kaya ito ng pagsubok? Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Napatingin si Ruben sa baba. Nakita niya na ang dating matigas na lupa ay naging parang malagkit na putik na unti-unting humihila sa kanya. Pinilit niyang hugutin ang kanyang paa, pero lalo lang siyang lumulubog at doon niya narinig ang mga bulong, mga tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Suko ka na? Hindi mo na kaya. Mahina ka pa, bata. Mula sa madilim na bahagi ng kuweba, kung saan hindi na kayang abutin ng liwanag ng hawak niyang sulo, ay may naaninag siyang mga aninong gumagalaw sa paligid. Mga kamay na pilit siyang hinihila pababa. Sa kanyang isipan, pumasok ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang kahirapan, ang gutom, ang pang-aapi, at higit sa lahat, ng paslangin ng aswang ang nag-iisang tao na mahalaga sa kanya, ang kanyang ama. Ang puot sa kanyang dibdib ay muling nag-alab, at sa isang sigaw, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maialis ang kanyang sarili mula sa lupa at siya'y nakaahon. Ha! Hindi niyo ako madadala sa ganyan! Wika ni Ruben. Muli siyang lumakad patungo sa malalim na bahagi ng kuweba. At habang lumalalim siya sa kuweba, ay unti-unting bumibigat ang kanyang katawan. Para bang may kung anong nagpapabagal sa kanya. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang isipan. Isang uri ng enerhiya ang lumulunod sa kanyang diwa. Doon niya nakita ang kwartel ng takot. Isa itong malawak na bahagi ng kuweba na puno ng mga aninong gumagalaw. Mga hugis na hindi ganap na tao, pero hindi rin hayop. Parang mga multong bumangon mula sa nakaraan. At sa gitna ng mga ito, isang figura ang lumitaw. Isang lalaking may pamilyar na muka. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Umiiyak at nakaluhod sa harapan ng duguan niyang ama. Narinig niyang muli ang sigaw ng kanyang ama, ang panaghoy, ang tunog ng mga nababaling buto. At sa kanyang harapan, lumapit ang kanyang sariling imahe at nagsalita. Pinabayaan mo siya. Hindi mo man lang siya tinulungan, kaya siya namatay. Wika nito. Napalunok si Ruben. Alam niyang ilusyon lamang ito, pero ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ano ang kaya mong gawin, Ruben?
Isa ka pa ring duwag. Muling wika sa kanya ng kanyang imahe. Nanginig ang kanyang kamao. Totoo ang salitang iyon. Matagal nang bumabagabag sa kanya ang katotohanang hindi niya nailigtas ang kanyang ama. Pero hindi na siya bata ngayon at hindi na siya duwag. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya kong baguhin ang hinaharap. Sigaw ni Ruben. Sa sigaw niyang iyon, ang imaheng kaharap niya ay biglang lumabo at isa-isang nawala ang mga nakapaligid sa kanya. Muli niyang napagtagumpayan ang pangalawang pagsubok. Pero ang mutya ay hindi maaaring walang bantay. Mula sa dilim, isang nilalang ang lumitaw, isang dambuhala at animoy taong nagkatawang kalabaw. Bakit mo nais makuha ang mutya, binata? Tanong ng bantay. Malinis ang aking hangarin. Nais kong ako ang mga laga sa mutya upang gamitin ito sa pagpuksa sa mga aswang na namiminsala sa payapang pamumuhay ng mga inosenteng tao. Mga taong walang lakas ng loob at katawan upang ipagtanggol ang kanilang buhay. Pwes, patunayan mo sa akin na ikaw ang karapat-dapat. Wika ng bantay at bigla nang sumugod ang bantay. Ang kanyang mga sungay ay tila talim na kaya niyang gawing sandata. Ngunit hindi umatras si Ruben. Sa halip, hinarap niya ito ng walang takot. Nagpambuno ang dalawa. Mortal laban sa immortal. Ginamit ni Ruben ang itinuro ni Mang Pilo, ang kanyang bilis, upang maiwasan ang matatalim na sungay nito. At sa bawat pagkakataong may puwang, pinupukol niya ito ng malalakas na suntok. Ngunit ang bantay ay hindi madaling pabagsakin. Nagpakawala ng malakas na sipa ang bantay at tinamaan sa katawan si Ruben, dahilan upang tumilapon ang binata. Ngunit hindi siya sumuko. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang lumundag at ibigay ang isang matinding suntok sa noo ng taong kalabaw. Bumagsak sa lupa ang bantay at sa pangatlong pagkakataon, muli siyang nagtagumpay sa pagsubok. Binabati kita, binata. Naipasa mo lahat ang pagsubok. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mutya. Tanggapin mo ito at ingatang mapasakamay ng mga tao o halimaw na maitim ang mga budhi. At gagamitin mo ito para sa kabutihan lamang. Sa harapan ni Ruben, nagningning ang mutya ng puting kalabaw. Sa kanyang paghawak sa mutya, isang liwanag ang bumalot sa kanya. At sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig ng tunay na puting kalabaw. Ngayon, Ruben, ikaw na ang bagong tagapagmana ng aking lakas. Sa labas ng kuweba ay naghihintay si Mang Pilo. Sa paglabas ni Ruben ay pansin ng matanda ang kakaibang aura sa katauhan ng binata. Nagawa mo, Ruben. Binabati kita, iho. Pero ito ang tatandaan mo. Ang tunay na laban ay nandito sa labas ng kuweba. At ngayong nasa iyo na ang mutya, lalong lalakas ang galit sa iyo ng mga aswang. Tumango si Ruben. Wala nang atrasan ito, Mang Pilo. Uwi ka ng binata. Matapos ang ilang araw ng pagpapahinga at pagpapakondisyon ni Ruben, ay nagpasya na itong lusubin ang kuta ni Guano. Determinado siyang puksain ang kasamaan ng mga aswang na pumatay sa kanyang ama at sa iba pa niyang kabaryo. Buo na ba ang desisyon mo, iho? Oho, Mang Pilo. Hindi na maaaring patagalin pa ang aking plano. Mahalaga ang bawat minuto. Kailangan nang matigil ang takot at bangungot sa baryong ito. Mag-iingat ka, Ruben, at patnubayan ka nawa ng ating Panginoon. Nagsimula ng maglakbay si Ruben. Sinuyod niya ang kagubatan upang mahanap ang kuta ng mga aswang. Sa loob ng 2 araw at 3 gabi,
Nang matyagang paghahanap, ay natuntun ni Ruben ang kuta. Napapalibutan ito ng matataas na puno, makakapal na damo, at naglalakihang mga bato. Isang lugar na hindi mo aakalaing may nagkukubling komunidad. Isang komunidad na tanging ang mga aswang lamang ang naninirahan. Akala nyo, hindi ko matutuntun ang pinagtataguan nyo? Yari kayo ngayon sa akin. Bulong ni Ruben, na sa mga sandaling iyon ay nasa taas ng isang malayog na puno. Pinagmamasdan ni Ruben ang kuta. Pinag-aaralan ang galaw ng mga aswang. Ang oras kung kailan sila lumalabas at nagtitipon-tipon. At ang oras ng kanilang pahinga. Siniguro din niya ang lokasyon ng kubo ni Guano. Lahat ng ito ay masusing pinag-aralan ni Ruben. Alam niyang hindi pa rin sapat ang mutya upang sugpuin ng sabay-sabay ang mga aswang. Kailangan niya itong isa-isahin at pinakahuli niyang tatapusin ang pinuno nilang si Guano. At dahil walang bakod ang kuta at tanging makakapal na damo lamang ang nasa paligid, ay mas madali para sa kanya ang mapasok ito. Dahil gabi ng mga sandaling iyon, ay minabuti ni Ruben ang hindi sumugod. Kitang-kita niya ang pagpupulong ng mga aswang sa gitna ng kuta sa pamumuno ni Guano. Kita rin ni Ruben ang pag-alis ng ilang aswang at ang kanilang pagbalik, bit-bit ang kanilang biktima. Tila binabarena ang kanyang tenga at dibdib sa naririnig na pagsigaw ng dalawang kabataan habang binabalatan sila ng buhay ng mga hayok na aswang. Pero hindi pa oras upang umatake si Ruben. Hindi niya pwedeng ibahin ang kanyang plano. Tiniis niya ang tagpong iyon. Makalipas ang mahabang oras ng paghihintay, ay tumahimik na ang kasiyahan ng mga aswang. At ang liwanag ay nagsisimula ng talunin ang kadiliman. Sa tuluyang pagputok ng liwanag, ay kumilos na si Ruben. Para siyang isang leon na maingat na lumusob. Hindi maririnig ang kanyang mga yabag, at tanging mahinang kaluskos lamang ng damo ang maririnig. Nang mapasok ni Ruben ang kuta ng aswang, ay halos masuka siya sa lansa ng paligid. Nakakalat din sa lupa ang mga luma at bagong buto ng tao. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at isa-isa niyang pinasok ang kubo. Maingat niyang binuksan ang pinto at sa loob ay himbing na natutulog ang mga aswang. Nakasabit pabaliktad na animo mga paniki. Gamit ang lumang itak na naiwan ng kanyang ama, ay parang kiglat sa bilis ang kanyang pagkilos. At sa bawat angat ng kanyang itak ay humihiwalay at nahuhulog sa sahig ang ulo ng aswang. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, ay halos naubos na ni Ruben ang bawat pamilya. Wala siyang pinalampas, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang miyembro ng aswang ay kinitilan niya ng buhay. Hanggang sa marating niya ang pinakadulong kubo, ang kubo ng pinunong aswang na si Guano. Agad nang pinasok iyon ni Ruben. Sa kanyang pagpasok ay hindi niya inaasahan na mayroong dalawang aswang ang nagbabantay sa natutulog na si Guano. Agad umatake ang mga ito. Nagkaroon ng ingay sa loob ng kubo, dahilan upang magising si Guano. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay patay na ang dalawang bantay. Gulat at hindi makapaniwala si Guano kung paano nakapasok ang isang ordinaryong tao sa kanilang kuta, na hindi man lang namamalayan ng kanyang mga kasamahan. "Sino ka? At paano ka nakapasok dito?" "Hindi na mahalaga yun, Guano. Ang mahalaga ay nagkaharap tayong muli matapos ang maraming taon ng aking paghihintay.
Maaaring limot mo na, pero ipapaalala ko sa'yo, ako ang anak ni Isko, ang batang hindi mo natuloy patayin nang gabing kitilan mo ng buhay ang aking ama. Ikaw na ba ang huling dugo ni Isko? Kita mo nga naman, ang tagal na kitang hinahanap. Saang butas ng daga ka nagtago, tao? Hindi ako nagtago. Nagpalakas ako at nagsanay para paghandaan ang araw na ito ng iyong kamatayan. Pinapatawa mo naman ako, lalaki. Sa palagay mo ba ay kaya mo nang tapatan ang isang tulad ko? Pwes, tignan natin. Bago pa makagalaw si Ruben, sumugod na si Guano. Ang bilis nito ay hindi pangkaraniwan. Tila usok na sumasabay sa hangin si Guano. At isang kamao ang biglang dumapo sa dibdib ni Ruben. Isang hampas na tila sinlakas ng kanyon. Napaatras si Ruben at muntik na siyang matumba, pero hindi siya bumigay. Mabilis siyang sinunggaban ni Guano at sinubukang sakmalin ang leeg, pero bago pa magtagumpay ang aswang ay tinuhod siya ni Ruben. Bumitiw si Guano pero mabilis ding nakabawi. Isang suntok pa ulit ang pinakawalan nito na sinabayan ng matatalim na kuko. Tumama iyon sa muka ni Ruben at umagos ang sariwang dugo. Pero hindi pa rin nagpatinag ang binata. Hindi mo ko matatalo, Guano, dahil hindi lang ako ang lumalaban sa'yo, kundi lahat ng inosenteng buhay na iyong pinatay. At sa isang iglap, ginamit ni Ruben ang buong kapangyarihan ng mutya. Muli siyang sumugod kay Guano, pero ngayon, siya na ang mas mabilis. Isang suntok ang dumapo sa sikmura ni Guano. Napangiwi ang aswang. Sinundan pa iyon ni Ruben ng isang suntok sa tagiliran. Napayuko ang aswang at muli ay tumama ang kamao sa nguso ni Guano, dahilan upang bumulwak ang dugo nito sa nguso at maglaglagan ang ilang piraso ng ngipin nito. Huli na nang malaman ni Guano na wala na siyang laban. Sa huling pagkakataon, isang matinding suntok ang pinakawalan ni Ruben na diretsyong tumama sa dibdib ni Guano. Lumagutok ang nabaling tadyang ng aswang at tumusok ang sarili nitong buto sa kanyang puso. Tumumba ang aswang at sa pagbagsak nito sa lupa ay isang nakakakilabot na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. At mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang itim na usok, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Nang maglaho ang usok na ito, ay tuluyan ng huminto ang paggalaw ni Guano. Habang nakatayo sa tabi ng katawan na patay ni Guano, ay huminga ng malalim si Ruben. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang misyon. Dahil hanggat may aswang, hindi siya titigil sa pakikipaglaban. Dahil siya si Ruben Esteban, ang birador ng mga aswang sa Aklan. Wakas. Marami pong salamat sa pakikinig, mga mahal kong kakilabot. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng comment at like. Pakishare na rin po ang ating kwento dahil malaking tulong po yan sa ating channel. Kita-kits po tayo sa susunod nating kwento. God bless po sa lahat.